O Paksilika, ano pa yung mga ano? Yung mga ipinangakong Paksilika na yan. O ano yung mangyayari sa Paksilika? Ng mga katutubong AITA sa planong itayo na Paksilika. Tingin ng ilang grupo, tila mas pabor sa Amerika ang proyekto. Nasa front tayo ng balitang yan, Simon Gualvez. Exclusive. Simpleng namumuhay ang mga katutubong Aita sa Sitio Manabayukan, Barangay Odonel, sa bayan ng Kapa sa Tarlac. Sa drone video ng O yan Tarlac yan. Oo, dahil 400 o 4,000 hectares yata itong kukunin itong Paksilika na ito, madadali itong mga katutubo natin dyan sa Tarlac. Alam niyo si Mocha Uson tsaka si Banat Bay, meron silang mga pamilya dito na pinag-aaral. Meron silang mga pamilya dito na pinapadalan nila ng pera para pang paaral. O may mga scholar si Banat Bay tsaka si Mocha dito sa mga katutubong Aita. Oo, malupit yung dalawa na yun eh. Galing. So itong mga to maapektuhan. Ito na. Nanay Morning Dew, taga-Tarlac ka pa naman. Kahapon, isa yan sa mga napag-usapan namin nila Amy Marcos. Nagulat na lang daw sila, mga bossing, na biglang may ganito na. Sabi namin, ma'am, hindi ba ano to? Hindi ba parang kailangan may approval to ng Congress at saka ng Senate itong ganito. Ang Pangulo daw pala, meron siyang kapangyarihan na makipag-deal para sa negosyo, para sa Pilipinas. So yun ang masama. Putang ina, nag-agree na sila dito. Pero wala man silang kinonsulta. Yun ang problema eh. Kung matino ang gobyerno, itong Paksilika na ito, kung matino ang gobyerno, pwedeng makatulong to sa atin. Pero kung ang gobyerno magnanakaw, kung ang leader baliw, abnoy, taga-mental, lahat ng papasukin na deal niyan, delikado. Kita nyo yung EDCA sites. Ilan EDCA sites ang binigay sa atin ng mga hayop na yan? Nagbaha sa Davao. Nagbaha sa buong Pilipinas. May nakita kang isang EDCA site, ni isang EDCA site na tumulong sa mga baha sa atin? Wala. Sabi nila yung EDCA sites daw na yan ay tutulong sa oras ng kalamidad. Putan, dami ng kalamidad dumaan sa atin. May EDCA sites? Wala. So, tinatarantado tayo na ibigay na yung mga EDCA sites na yan. Ilang EDCA sites yan, hindi natin napapakinabangan. Yung mga EDCA sites na yan, mga bossing, bawal tayo pumasok dyan. US property yan. Hindi tayo pwedeng pumasok. Ang batas natin hindi nag-a-apply sa mga properties na yan. Exclusive, military zone ng Amerika yan. Yung konstitusyon natin, hindi gumagana doon. Yung konstitusyon ng Amerika gumagana doon. Ngayon, ganito rin dito. Baka ito, pag ginawa itong Paksilika na ito, pag isinara itong lugar na ito, putang ina, baka pati gobyerno natin hindi na makapasok dito. Kasi pag-aari nila to, baka sama yan sa kontrata nila. Hindi kasi ito kinonsulta, unang-una, sa mga nasa gobyerno. Ang masaklap nito, diyan sa Tarlac, sa laki ng masasakupan yan, nakonsulta ba yung mga LGU dyan? Nakonsulta ba ang local government ng Tarlac? Nakonsulta ba yung mga taga-Tarlac, yung mga residente ng Tarlac, yung mga barangay sa Tarlac? Nakonsulta kayo? Wala, di ba? Kasi nga, putang ina, may illegal silang gagawin dyan. May illegal silang gagawin dyan. Papaliwanag ni Amy dun sa Vox Populi kung anong klaseng mga mina ang kailangan nila dyan eh. Masisira daw ang kalikasan natin dyan. Kasi ang mina daw na kailangan, buti sana kung yung mina na kukunin nila sa atin, nasa ilalim ng lupa, kukunin lang nila. Ito na yung mina. Hindi daw. Kukuha daw sila ng mga particles, tapos sasalain nila yon para makuha nila yung mina. Saan mapupunta yung mga alikabok nun? Halimbawa, magmimina ka ng copper. Hindi yung mismong copper ang makukuha mo eh. Para makuha mo yung copper, kung ano-anong chemical ang gagamitin mo para lumabas yung copper na yun. Yung raw, yung mga waste nun, saan pupunta? Pupunta yan sa hangin, masisinghot natin, pupunta yan sa tubig, maiinom natin, putang ina, mercury poisoning na naman yan. Ganon ang problemang ibibigay sa atin nito. Puta talaga, sabi ko nga walang gagawin to si Bongbong kundi patayin ng Pilipinas eh. Sisiguraduhin ni Bongbong talaga na pag upo ni Inday Sara, hindi na kayang ibangon ni Inday Sara yung Pilipinas eh. Ganon ang gagawin nito eh. So ganyong kadelikado itong Paksilika na ito at alam mo ang isang delikado, sabi nga, kapag ang isang kontrata na pinasok ng isang matinong gobyerno dumaan sa proseso, consultation, research, okay yan. Pero kapag dumaan sa mambubudol, sinungaling, magnanakaw, sindikato, yung deal, alam mo na puta pang sarili yan. Alam mo na kumita sila dyan at kikita sila dyan. Baka mamaya yan. Kaya sila pumayag dyan. Baka ang kapalit niyan, pagdating ng 2028, tatahabulin na sila ni Inday Sara, puta tatakas na sila sa Amerika, aampunin sila ulit ng Amerika. Baka ganun ang gagawin ng mga yan. Siyempre, walang kapangyarihan ng Pilipinas over Amerika. Sige na, ibibigay namin sa inyo yung Paksilika na yan dito sa Pilipinas. Pero putang ina, pagtapos ng termino namin, nahabulin kami nito ni Inday Sara, ampunin nyo kami sa Amerika. Huwag kayo pumayag na ibigay kami sa kanila. Ganun ang gagawin. Baka may mga ganung deal yan. May mga ganyan na deal yan. May mga delikado na deal yan. Imposible. Walang mabuting gusto si Bongbong sa Pilipinas. Puro kahayupan ng plano niyan sa Pilipinas. Maniwala kayo. Kaya sigurado ako dito sa Paksilika na ito, bagamat makakatulong ito sa atin ng konti, putang ina, dapat i-scrap to. Lahat ng deal ng gobyernong magnanakaw sa kahit na sino, dapat i-ekis yan. Back to zero tayo dapat pagdating ng 2028. Sigurado tayo lahat ng deal na pinasok nila, deal ng mga adik yan. Putang ina yan, maniwala kayo.
Puro pahirap ang ibibigay sa atin yan. News 5, kitang nasa bahagi ng bundok ang kanilang komunidad. Ang kabuhayan nila, pagtatanim at pangangahoy. Pero wala silang kamalay-malay na kabilang pala sila sa maaaring mapaalis oras na matuloy ang itatayong paksili. Wala silang kamalay-malay. Ganyang kagago si Bongbong. Ha? Lake sa Italy. Salamat sa iyo. Lakay sa Italy. Lake pa. Lakay sa Italy. Nagyamanak. Kainan yan, walang alam yung mga tao. Mawawala na sila ng tirahan. Imagine, ganyang kagago gobyerno natin. Ibinibenta mo na yung mga lupa natin. Kainan yung mga nakatira dun sa mga lupain na yun, hindi mo man lang sinasabihan. Satanas, di ba? Aabot sa nasa 200 pamilya ang naninirahan dito sa Sitio Manabayukan. Sabi nila, mula pagkabata, dito na raw sila namulat, kaya oras na matuloy ang proyektong Paksilica, kakaba-kaba ang mga katutubo kung saan na sila mapupunta. Base sa dokumentong nakuha ng News 5, isang sitio sa 11 lugar na madadamay sa gagawing high-tech industrial complex. Naiyak ako sir kasi mahal ko po kasi yung bundok dito sa amin kasi lupa ng nuno po pa namin. Kung sino man pong maawa dito sa amin, wag po kaming palisin dito sir. Wag po kaming idamay. Wala pa naman doon nagpupunta ng mga tauhan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa lugar. Sino ang BCDA? Sino ang BCDA? Alam ko si Vince Dizon noon eh. Hindi na yata si Vince Dizon ngayon eh. Si Lorenzana na ba ngayon? Tingnan nyo nga sino yung Bases and Camps Development Authority, BCDA. Ang BCDA ang nangangasiwa sa New Clark City na pagtatayuan ng Paksilica. Kahit na po babayaran nila sir, ayaw po namin nakuha na kung pera lang sa amin, ayaw namin po yung kasi dito po kami nabubuhay. Tulad sa mga tanim na po namin ngayon. Ito rin ang pakiusap ng iba pang mga residenteng nakakatanggap na ng sulat mula sa BCDA na maapektuhan ang kanilang tirahan ng gagawing Paksilica. Noon na namang sinabi ng Pangulo ng BCDA na walang idadamay ng mga ancestral domain. Bukod naman sa mga nauna naming nakitang ginagawang kalsada, kapansin-pansin din ang libo-libong naglalakiang solar panel na itinatayo roon. Tingin ng mga residente, may kinalaman yan sa Paksilica. Sa ngayon, inaayos pa ang framework agreement na target pirmahan sa huling bahagi ng taon. Bagets ninyo, nagkaroon na ng ganitong Paksilica nang wala tayong kaalam-alam. Putang ina, impeachment, awayan. Kaya nga sabi ko, ang title nitong vlog natin, Awayan sa Senado. Pinapaingay nila yan sa mainstream media para makalimutan natin itong mga ex-deal nila para sa pansarili nilang kapakanan. Yung flood control scandal, yung mga hindi pa nakakasuhan na mga dyan sa pagnanakaw sa Kabanambay. Ngayon may ganito na naman. Wala talaga, no? Pucha, alam mo Bongbong, ganito gawin mo. Gumawa ka ng nuclear, humiram ka ng nuclear, ano? Humiram ka na ng nuclear missile kay Donald Trump. Tapos pasabugin mo na ang Pilipinas, inuunti-unti mo pa eh. Gusto mo rin lang para sirain Pilipinas, putang ina, pasabugin mo na, sagarin mo na. Huwag mo nang unti-untiin, putang ina yan. Isang atomic bomb lang naman tayo, lusaw ang Pilipinas, gawin mo na lang. Kaya sa ganyan, uunti-untiin mo, i-stressin mo pa yung tao eh. Pasasakitin mo pa ulo ng tao, at least yung mabilisan na kamatayan na lang para sa lahat ng mga Pilipino. Yun din lang naman ang plano ng pamilya ninyo, gawin nyo na lang. Oo, gawin nyo na lang. Donald Trump, magkaibigan man tayo. Pasabugin na nga lang natin Pilipinas. Putang ina, galit ako sa bayan ko eh. Ganun ang gawin mo. Bongbong, walang hiya ka. Oras na sa pinal, sisimulan ang konstruksyon ng hub sa 2028. Pero dahil sa mga nakikitang development sa paligid, tingin ng lokal na pamahalaan, tila done deal na ang proyekto. Kaya sana raw makipag-ugnayan sa kanilang... Ayan mayor, walang alam. Ang ina talaga, akala talaga nito ni Bongbong siyang may-ari ng Pilipinas. No? Tarantado talaga mga putang ina. No? Di ba? PCDA. Naintindihan naman natin yun, no? Para yung at least ma-advance yung Sabi, wag naman, Boss Dada, kawawa ng mga bata at anak na. Hindi nga, mas kawawa tayo kung unti-untiin tayong papatayin ng mga Marcos na yan. At least yung pagsabog, wala na tayong maalala, di ba? Mahirap na yung unti-untiin ka, uubusin ni Bongbong lahat ng resources natin hanggang sa mamatay tayo lahat. Mas mamamatay tayo sa hirap nun. Kawawa lalo yung mga anak ninyo, magugutom, kung di man hold upin, maging addict. At least isang sabog lang, tapos nabuhay natin lahat. Kita-kita tayo sa langit. Malas yung mga hindi mapupunta sa langit. Ako mapupunta ako sa langit. Kita-kita tayo lahat doon. At least tapos na problema natin. Uurot-urotin ka para kang tinotorture. Habang si Bongbong ang presidente, parang tinotorture ang Pilipinas niyan. Para kang araw-araw binubunutan ka ng kuko sa paa. Di ba? At least yun, kung isang lipad ng missile, magyakapan na tayo lahat. Boom! Pagsabog nun, walang tayo maalala. Pagdilat ng mata natin, nasa langit na tayo, yung iba nasa impyerno na. Di ba? Wala tayong problema, wala tayong hirap-hirap. Kaya naman ganyan. technology ng Philippines insofar as the Maricar San Sarsino. Salamat sa iyo dyan sa Dubai ha.
technology is concerned. Yun nga lang, yung katulad ng pakiusap namin, sana makita rin naman yung ibang repercussions nito insofar as our community is concerned. Nauna nang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na makakalikha ng maraming trabaho ang Pax Silica. Pero hindi kumbinsido ang Science Advocacy Group na agham. This is actually development that is not for us. This is development that is for the US, wanted by the US, and we're being dragged to it. Ayon naman Exactly. This will start sa US and will end sa US. Bakit ganun? Oo, sila lang ang makikinabang dito. Ang laki-laki ng lupa nyo sa Amerika, pukin ang ina nyo. Bakit hindi kayo magtayo ng mga pakspaksili ka dun sa mga lupa nyo, mga hayop kayo? Ang laki ng lupa ng Amerika. Alam nyo ba, nung nagdadrive ako, mula dyan sa... Nagdadrive si Randel Bunagan, nagdadrive kami mula LA. Mula muna kami San Francisco, papunta LA. Ang lalawak ng lupa. Diyan sa may papuntang Fairfield, ang lalawak ng lupa, mga bossing. Putang inang yan. Lalo na yung nagdadrive na kami mula LA, papunta ng Las Vegas. Ang lalaki ng lupa, putang ina ninyo, doon kayo magtayo. Bakit kayo magtatayo dito sa Pilipinas? Magtayo kayo doon sa bansa ninyo, bakit dito? Kaya nila dito gusto magtayo kasi alam nila bobo presidente natin, mukhang pera eh. Oo, mukhang pera. Alam nila, pagka tinapalan mo si Bongbong ng pera, puta wala siyang pakialam kahit mamatay yung mga, mga kalahi niya. Traitor man yan sa bayang Pilipinas. Si Pangulong Duterte nga, pinadala niya sa ibang bansa kahit na yun ang pamilya ni Pangulong Duterte nakatulong para manalo sila eh. Naipalibing pa yung tatay niya, pinatapon pa yan sa... So, kung halimbawa, kayong mga ita dyan sa Tarlac, mawalan kayo ng bahay, pakiko. Tangina, bahala kayo sa buhay ninyo. Ganyan ang utak ng mga putang ina mga Marcos na yan. Oo. Di ba? Ang lalaki ng lupa doon. Dito kayo nagtatayo, Paksilica, gago kayo. Data center ninyo sa Amerika, yung mga bubuhayin, dito kayo magtatayo, mga ulol kayo. Ang inan yan. So, sino makikinabang dito? Tayo? Hindi sila. Mabibigyan kayo ng trabaho. Anong trabaho ibibigay sa inyo dyan? Janitor. But sana kung yung mga malalaking sweldo ng mga trabaho ibibigay sa atin dyan. Hindi, sila din yan. O, tiyang inang yan. Ano sabi ng Malacanang na bobo rito? sa Malacanang, pwede pa rin naman daw baguhin ang mga provision sa agreement ng Pax Silica. Actually, ulul. Putang ina mo. Actually ka pa nalalaman. Jonard Bulanggis. Jonard Bulanggis. Maraming salamat sa iyo, Jonard, ha. Kaya nga po, ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa Pax Silica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano Pag na to, impacta na ito. Hoy, impactang Claire Castro. Putangin na yun. Dandil na kayo dyan eh. Pinirmahan nyo na yan. Nagsisimula na kayo ng ng pagsasurvey. Ibig sabihin, nagdinil nyo na yan. Nang hindi nyo kinakausap yung mga tao, mga demonyo kayo talaga eh. Putangin na to talaga. Sinungaling talaga itong pangit na to. Pangit na impacta talaga oh. nagiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente. Lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Tangina mo. Sa alang-alang ng pamalang, gago, wala pa nga yung Paksilica na yan. Nagba-brown out na. Wala pa nga yung Paksilica na yan. Putang nagkakandagutom-gutom na tayo. Wala na tayong tubig na mainom. Tarantado ka. Magtayo kayo dun sa South China Sea. Doon kayo magtayo ng Paksilica dun sa South China Sea para hindi tayo apektado rito. Total naman, kinukuha natin yung mga isla ni atin yan. Doon na kayo magtayo. Ang ina ninyo. Handa naman daw ang Department of Justice na tignan ang mga issue sa legalidad. Okay nga, handa na naman yung Department of Justice. Gago kayo, puro kalaban ng mga Marcos yung pinakukulong ninyo. ng Pax Silica. Nagbabalita. Hayop kayo talaga. O yan ang mga ginagawa ni Pangulo, ni Bongbong. Papalipad ng racket, magpapatayo ng kung ano-anong mga salot sa lipunan, o ng mga ano natin. O. Para ano lang, para dito sa mapagtakpan yung mga problema ng bayang Pilipinas. Kahirapan ng buhay, taas ng presyo ng bilihin, at kung ano-ano pa. Mga walang hiya kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at
totoo. Yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili